ahas. May ahas. Celia, parang awa mo na. Buksan mo ang pinto. Takot na ako. Sigaw nga 70 taong gulang na si Luz habang nasalop ngang isang lumang bodega. Ngunit walang sumasagot mula sa labas. Tanging ang mahinang halaha ng kasiyahan mula sa kanyang 50 taong gulang na manugang na si Celia ang maririnig. Nangyari ito noong Agosto 15, 2024, isang mainit na araw. Walang sinuman ang mag-akala na ang karaniwang pagbabangayan ni Luz at si Leo na nagsimula pang alas 7 ng umaga ay hahantong sa ganitong trahedya. Ngunit ngayon, si Luz ay nag-isang nakakulong sa lumang bodega sa likod ng burol, isang lugar na kinatatakutan at tinatawag ng mga tao na pugat ng mga ahas. Celia, nakakatakot talaga. May mga ahas dito. Nangingini sa takot ang boses ni Luz. Madilim at malinsangan sa loob ng bodega at may mga gumagalaw sa paligid. Sa mga dingding, kitang-kitang mabakas ng maahas na gumapang at may mabalat pa nga ahas sa sahig. Inay, pustahan po ay pustahan. Sagot ni Celia mula sa labas enerhe makapal na pinto. Sa kanyang boses, maririni ang pinahalong hinanakit ng 25 taong paninilbihan sa biyanan at ang ligaya na sa wakas ay nakaganti na siya. Ang lahat na ito ay nagsimula noong umagang iyon. Gaya ng dati, nahahanda na almusal si Luz sa kusina. Celia, bakit matabang itong sinigang? Hindi ka ba naglagay ng sampalo? Reklamo ni Luz matapos tikman ang sabaw. Inay, umiinom po kayo ng gamot sa alta presyon. Hindi po ba't sabi ng doktor, iwasan ang maalat at maasim? Sagot ni Celia habang nahugas ng pinggan, bakas na sa boses ang pakainis. Sawa na siya sa araw-araw na sermon sa loob ng Videfim Town. Hayaan mo ang alta presyon ko. Ano bang alam mo? Padabo na ibinabo ni Luz ang kutsara. Porke parmasyutika ka nun. Akala mo alam mo na lahat. Nipatanti ng timpla, hindi mo magawa ng tama. Kung ganon po, kayo na lang ang magluto. Medyo malakas na sabi ni Celia habang inilalagay ang mapinggan. Ngumiti si Luz na parabang inaasahan na niya ang reaksyong iyon ng manugang. Sakto namang lumabas mula sa sala ang 16 taong gulang na apo si Marco na kinukusot pa ang mata. Nagsisimula na naman po kayo. Paano naman po ako makakatulog ng mahimbing kung ganito kayo araw-araw? Sa sinabi ni Marco, sandali natigilan ang dalawa, ngunit ipinapatuloy din ang kanilang ginagawa. Gising ka na pala. Apo, halika, kumain ka na at baka mahuli ka pa sa eskwela. Sabi ni Luz na biglang lumambing ang boses nang makita ang apo. Ganon din si Celia. Sa harap ni Marco, pareho silang umaatras. Iyon ang hindi nakasulat na batas sa kanilang bahay. Lola, nanay, lagi naman po kayong ganyan. Pero mamayang gabi, sabay naman kayong manunod ng teleserye. Ang gulo niyo po, matalas na po na ni Marco. Nakatinginan sina Luz at Celia. Nahihiyang kinuha ni Luz ang kanyang plato, habang si Celia naman ay kunwaring inayos ang mangkok. Anong pinagsasabi mo? Sinong nag-awe? Nag-usap lang kami, pagdadahilan ni Luz. Tama, Lola. Bati kami ng nanay mo, pilit na ngiti ni Celia. Umiling-iling si Marco at bumulong. Ang bahay na to, parang sitcom, bago nagsimulang kumain. Nang matapos ang bangayan at makaalis na si Marco papuntang eskwela, tumahimik ang bahay. Nagbasa ng diaryo si Luz sa sala habang si Celia ay nahuhugas ng pinggan na may kasamang kalampagan. Araw-araw ganito, kaya sira agad ang buong araw ko, bulong ni Celia sa sarili. Naku, itong si Celia sa pinggan ibinubuntong ang galit. Halata masyado, sabi naman ni Luz sa kanyang isipan. Ngunit sa kabilang ng lahat, alam nilang pareho na hindi nila lubos na kinainisan ang ganitong buhay. Sa mahabang panahon ng pagsasama, ito na ang naging paraan nila ng komunikasyon. Paktanghalian, pumasok si Luz sa kusina. Anong pananghalian natin? Marami pa pong ulam sa ref. Initin na lang po. Sagot ni Celia. Tirang ulam na naman? Dapat may bago. Hindi nyo pa nga po naubos yung niluto ko kahapon. Kasi matabang. Nagsimula na naman ang kanilang pagtatalo, ngunit hindi na ito kasing init ng sa umaga. Sa huli,
Si Luz ang nagluto ang tinola habang si Celia naman ang gumawa ang ensalada. Habang nag-asaran, abala naman ang kanilang nga kamay sa paghahanda. Matabang din itong ensalada. Kayo na po ang magtimpla. Ako na lang lahat? O di kaya, umorder na lang po kayo. Mas masarap pa rin ang lutong bahay. Sa gitnang kanilang pagtatalo, nakapagain silang tanghalian. Tinikman ni Luz ang tinola at tumango-tango. Kumuha rin siya ng saladang gawin ni Celia. Pwede na to. Anong pwede na? Pinagirapan ko po yan. Iba ang pagod sa lasa. Akma sanang ibababa ni Celia nang malakas ang kanyang kubiertos pero pinigilan niya ang sarili. Pinalampas na lang niya ito sa araw na iyon. Buong hapon, abala ang dalawa sa kani-kanilang gawain. Nagdiling ang halaman si Luz at inayos ang beranda. Si Celia naman ay naglaba at naglinis ang sahig. Kahangahangang sa isang bahay, nagagawa nilang kumilos nang hindi nakakabanggaan isang karunungang natutunan sa 25 taong pagsasama. Pasapi ngang alas 8 ngang gabi, gaya ng sinabi ni Marco, makatabi na silang nakaupo sa sofa at nanonood ng telebisyon. Kumakain ng chicharon si Luz habang si Celia naman ay nababala ng saging na inabutan siya. Hindi maganda yung palabas. Lipat mo, sabi ni Celia, hawa ang remote. Anong hindi maganda? Sikat yan ngayon, sagot ni Luz habang ngumunguya. Sa telebisyon, ipinapakita ang artistang sumasaba sa isang survival game sa gubat. Isa sa mga hamon ay ang pagpasok sa isang kuwebang puno nga ahas. Nagsisigawan ang mga artista habang iniiwasan ang nga ahas. Naku, nakakatakot naman yan. Hinding-hindi ako papasok diyan. Nandidiring sabi ni Celia, pati si Luz ay napangiwi. Ako rin. Kapak nakakita ako ng ahas, nalalambot ang natuhot ko. Muntik na kasi akong matuklaw ng bata ako. May kinatatakutan din pala kayo. Inay, bahagyang nagulat na sabi ni Celia. Kakaiba para sa kanya na makitang may kahinaan ang kanyang biyenan na laging matapang. Lahat naman ng tao may kinatatakutan, nahiyang sabi ni Luz. Ang toto, umaarta lang siya, pero hindi ito alam ni Celia. Sa palabas, isang artista ang sumuko na sa hamon. Pinaktawanan siya ng iba. Mukhang kapag tumatanda, nawawala na rin ang tapang. Sa narinig na iyon, biglang nagliwan na ang mata ni Celia. Isang masamang ideya ang pumasok sa kanyang isip. Gusto niyang bigyan ng leksyon ang biyenan na laging minamaliit siya. Inay, takot po ba talaga kayo sa ganyan? Painosenteng tanong ni Celia. Oo naman. Sa edad kong ito, hindi ko na kaya ang maganyang bagay, sagot ni Luz habang tumatango. Sa isip niya, nahuhulaan na niya kung ano ang tumatakbo sa isip ni Celia. Biglang may naisip na ideya si Celia. Naalala niya ang lumang bodega sa likod ng kanilang baryo, ang lugar na tinatawag na pugat ng maahas. Totoong may maahas doon, ngunit karamihan ay masawa at ahas tubig na hindi makamandag. Pero para sa isang hindi nakakaalam, isa iyong nakakatakot na lugar. Inay, subukan din kaya natin ang tapang natin? Biglang sabi ni Celia na ikinagulat maging ng sarili niya. Nalaki ang mamata ni Luz habang nakatingin kay Celia. Sa luplop niya, gusto niyang matawa, ngunit na kunwari siyang nagulat. Ano ka ba? Ikaw ang maghamon sa akin. Kailan ka ba nanalo sa akin? Baka ngayon, may ba? Swertahan lang naman ang Jack and Poy. May kumpiyansang sagot ni Celia. Sige, subukan natin. Biglang tumayo si Luz at humarap sa gitnang sofa. Salop ng 25 taon, ngayon lang siya hinamon ng harapan ng kanyang manugang. Hindi niya ito urungan. Ang matalo, isang oras sa pugat ng maahas. Matigas na sabi ni Celia. Sige. Isang oras, tango ni Luz. Nagtitigan sila parehong nakakuyom ang makamao para silang magabida sa isang pelikulang aksyon. Sakto namang lumabas si Marco mula sa kanyang kuwarto at nagtatakang tiningnan ang dalawa. Ano pong ginagawa niyo? Marco, anak, napupustahan kaming lola mo. Ikaw ang referee, excited na sabi ni Celia. Pustahan po? Anong pustahan? Jack and Poy. Ang matalo. Isang oras sa pugat ng mga ahas, sagot ni Celia. Tiningnan ni Marco ang dalawa na hindi makapaniwala. Lola? Nanay?
Seryoso po kayo? Oo naman, ang pustahan ay pustahan, matigas na sabi ni Luz. Tumanggo rin si Celia. Sige po, inay, mananalo ako ngayon. Bumuntong hininga si Marco at pumagit na sa kanila. Sige po, ako na ang referee. Jack and Poy, sabay na inilabas ng dalawa ang kanilang makamay. Bato si Luz, gunting naman si Celia. Panalo si Nanay. Anunsyo ni Marco. Ano? Tulalang tiningnan ni Luz ang kanyang kamay. Yes, sigaw ni Celia sa tuwa. Ngumiti naman si Luz sa kanyang sarili. Sinadya niyang magpatalo. Ito na ang pagkakataon niyang bigyan ng leksyon si Celia. At ngayon, dahil sa pustahang iyon, nakakulong si Luz sa pugat ng mga ahas. Ngunit ang hindi alam ni Celia, ang lahat ng ito ay bahagi ng plano ni Luz. Alas 5:30 ng umaga, gising na si Luz. Pagkatapos ng 70 taon, mas eksakto pa sa alarm clock ang kanyang katawan. Dahan-dahan siyang bumangon at binuksan ang bintana, nilalanghap ang sariwang hangin. Tiningnan niya ang gapaso sa beranda na puno ang halamang gamot. Luyang dilaw, sambong, lagundi, bulong niya habang sinusuri ang bawat isa. Ang gaganda ng tubo niyo. Lahat ng halamang inaalagaan ni Luz ay maluluso. Dala itong kanyang 40 taong kaalaman bilang parmasyotika. Ang pinakmamalaki niya ay ang nakalalasong halaman sa isang sulok ng beranda. Mahalamang hindi makikilala ng ordinaryong tao, pero pinag-aralan niya mula pagkabata. Sabi ni Lola, pag-aralan ko ang mahalamang gamot, bulong niya habang inaalala ang nakaraan. Ang lola ni Luz ay isang kilalang herbolaryo sa kanilang bayan. Kailangang kilalanin ang lason para magamit ng tama ang gamot. Iyon ang turo sa kanya. Dahil dito, bata pa lang si Luz ay sinubukan na niya ang iba't ibang lason sa napakaliit na dami siyempre. Dahil dito, nakaroon siyang resistensya sa iba't ibang uri nga lason, pati na sa kamandagang ahas. Nung parmasyotika pa siya, marami siyang nakitang pasyenteng natuklaw ngang ahas. Pinag-aralan niya ang komposisyon ng kamandag at sinubukan pa niya itong inumin sa maliit na dosis gamit ang kanyang kaalamang medikal. Ang tapang ko nun, napangiti si Luz. Pero dahil doon, kaibigan ko ang nga ahas ngayon. Alam na alam ni Luz ang ugali nga maahas, kung alin ang agresibo, ang maamo at kung paano sila lalapitan nang hindi sila natatakot. Alas 6, pumasok si Luz sa kusina. Dumating si Celia na nakapantulok pa. Para sa 50 taong gulang na si Celia, ang umaga ay laging puno ng pagod at inis. Ang aga niyo na namang nagising. Inay, kapah matanda na, maikli na ang tulog. Malalaman mo rin yan, bakit ngayon ka lang bumangon? Dapat nauna ang manugang sa biyenan. Ano po ngayon lang? Alas 6 pa lang po, turo ni Celia sa orasan bakas na ang inis. Late na yan. Ako, alas 5:30 pa lang gising na. Kung ganun po, kayo na ang mag-almusal. Matutulog pa po ako. Pabalik na sana si Celia sa kwarto nang pigilan siya ng salita ni Luz. Ganyan ba dapat ang manugang? Noong araw. Inay, tama na po yung noong araw. Anong taon na po ngayon? Lumalakas ang boses ni Celia. Kayo po ba? Noong kasing edad ko, ganyan din kayo sa biyenan niyo? Natigilan si Luz. Ang toto, palasagot din siya sa kanyang biyenan nun. Ibang sitwasyon nun. Paano pong gnejingi ba? Jita ni Celia. Ganito ang eksena nila tuwing umaga, pero ang nakapagtataka hindi nila ito lubos na kinainisan. Paraan nila ito para iparamdam ang presensya ng isa't isa. Tama na yan. Mahanda na tayo amusa, paatras ni Luz. Sige po, sagot ni Celia, pinakalma ang sarili. Nahanda sila nga almusal, si Luz ang nagsaing at nagluto nga ulam, si Celia ang nagain. Tuloy pa rin ang asaran habang kumikilos. Itong adobo, matabang na naman. Kahapon pumalat, ngayon matabang. Ano po ba talaka? Dapat sakto lang. Kayo na po ang magluto sa susunod. Bakit pa ako magluluto kung may manugang ako? Sakto namang lumabas si Marco. Sanay na siya sa bangayan ng dalawa. Lola, nanay, nagawa na naman po kayo? Hindi kami naaway na usap lang kami, sabi ni Luz.
Bati kami, di ba, Celia? Bati kami. Umiling si Marco at umupo. Araw-araw kayong ganyan pero bati raw kayo. Kakaiba talaga ang pamilyang to. Habang kumakain, tuloy pa rin ang pagtatalo. Matabang din itong Sabah. Para po sa akin, sakto lang. Malakas lang po talaga kayo salat. Sabing doktor, hinaan ko ang alat. Mas alam ng dila ko kaysa sa doktor. Kapag tumaas na naman po ang presyo nyo, sino magdadala sa inyo sa ospital? Ako rin po. Diba? Hindi na nakasagot si Luz. Tama si Celia. Noong isinugot siya sa ospital, si Celia ang nagbantay sa kanya magdamag. Lola, tama po si nanay. Bawal po sa inyo ang malat, sabi ni Marco. Itong apo ko, naalala talaga sa lola. Sige na, iwasan ko na ang maalat, napasimangot si Celia. Sa kanya, hindi nakikinig. Pero sa isang salita lang nga apo, sunod agad. Pagkaalis ni Marco, tumahimik na uli. Inasikaso ni Luz ang kanyang nga halaman habang si Celia naman ay naglaba. 10:00, habang tinitingnan ni Luz ang isang kakaibang paso, lumapit si Celia. Inay, ano po yan? Ito ba? Tuba-tuba. May lason to, sagot ni Luz. Bakit po kayo nag-aalaga niyan? Delikado po. Sabi nga lola ko, kailangan kilalanin ang lason para magamit ng tama ang gamot. Itong tuba-tuba, lason kong mali ang gamit, pero gamot kong tama. Kahit na po. Nakakatakot. Paano kung mahawakan ni Marco? Kaya nga, nakahiwalay. Huwag kang mag-alala. 40 taon akong naging parmasyutika. Kahit kinikilala ni Celia ang kaalaman ng biyenan, hindi pa rin siya mapanatag. Paano niyo po nalaman lahat yan? Tinuruan akong lola ko. Isa siyang kilalang herbolaryo. Alam niya ang lahat ng halaman sa bundok. Pinaaralan niya sa akin ang manggalason para daw maging mahusay akong manggagamot. Kaya pala takot din po kayo sa ahas. Takot po kayo sa lahat na may lason. Tango ni Celia. Palihim na napangiti si Luz. Nakakamali si Celia. Hindi siya takot sa ahas. Sa katunayan, alam niya kung paano sila pakikisamahan. Pero hindi niya kailangang sabihin iyon. Parang ganun na nga. Malabong sagot ni Luz. Pagtanghalian, nakita ulit sila sa kusina. Nagluto sila ng miswa. Celia, may alam ka ba sa mga halamang gamot? Tanong ni Luz. Kaunti lang po. Hindi po tulad nyo na eksperto. Gusto mo turuan kita? Makakatulong din sa'yo. Nag-alangan si Celia. Ayaw niyang magpaturo sa biyenan, pero naisip niyang praktikal naman ang kaalaman. Sige po. Sige. Mamayang hapon, magsimula tayo. Habang kumakain, patuloy na nakwento si Luz tungkol sa mga halaman. Sa simula, walang interes si Celia, pero unti-unti nakaroon siyang gana. Ang dami niyo po palang alam, inay. Siyempre, 40 taon ko ba namang propesyon yan? Lalo na yung buro sa likod bahay. Kahit nakapikit ako, kaya ko ang libutin yan. Sa burol po. Di ba maraming ahas doon? Marami. Lalo na sa lumang bodega. Kaya nga tinawag na pugat na maahas. Pero wala namang kamandag karamihan doon. Napatigil si Luz. Napagtantong nadulas siya. Agad niyang binawi. Ibig kong sabihin, delikado. Huwag kang pupunta doon. Naktakang tiningnan siya ni Celia. Sabi niyo po walang kamandag. Hindi Ang sabi ko, nakakatakot. Kaya huwag kang pupunta doon. Hindi, nawala ang pahdududa sa mukha ni Celia. Pero sabi niyo po dati, madalas kayo doon nung bata kayo para manguha ng halaman. Noon yon, may kasama ako. Hindi ko kayang maisa. Nakakatakot ang maahas. Sa isip ni Luz, mukhang may naisip na si Celia. Maganda to. Hapon na iyon, tinuruan ni Luz si Celia tungkol sa mga halaman. Mabilis namang natuto si Celia. Naging magaan ang pakiramdam nilang dalawa para silang guro at estudyante. Kinagabihan, si Celia na ang nahanda ng hapunan bilang pasasalamat. Nang dumating si Marco, iba ang bunwiki sa bahay, tahimik at magaan. Wow, himala. Hindi po kayo nag-away, sabi ni Marco. Hindi naman kami naaway.
Bati kami, sagot ni Luz. Masaya ang hapunan nila, pero hindi magtatagal ang kapayapaang iyon. Kinabukasan, mapapano nila ang palabas na makbabago sa lahat. Kinagabihan, kaya dati, nasa sala sila, may hawak na remote si Celia. Ah, ito, tingnan nyo. Sikat na survival show do. Sa screen, Jungle Survival Challenge. Ayan na naman yung mapalabas na yan. Sabi ni Luz pro nakatutok pa rin. Ang huling hamon, pagsubok ng tapang. Ang kuwebang ito ay tirahan ng maraming ahas na hindi makamandak. Sino ang makakatawid? Sabi ngang host. Ipinakita ang madilim na kuweba na may gumagalaw na maahas. Yak! Nakakatakot, sigaw ng isang babaeng artista. Si Luz, sa isang tingin pa lang, alam na niyang hindi delikado ang maahas. Pero sinimulan na niya ang kanyang paarte. Naku, kahit ako, takot sa ganyan. Kinikilabutan ako. Inay, takot po talaga kayo sa ahas? Tanong ni Celia. Oo naman, may trauma ako diyan mula pagkabata. Isang malaking kasinungalingan. Sa katunayan, sanay siya sa ahas dahil sa lola niya. Ganon po pala. Ngunit sa mga mata ni Celia, may kakaibang kislap. Nakahanap siyang kahinaan. Sa palabas, may isang matapang na pumasok pro sumigaw at tumakbo palabas. Kahit ako, hindi ko kaya yan. Iisipin ko pa lang, nangingini na ako, papapatuloy ni Luz sa kanyang paarte. Pinano ni Celia ang reaksyon ng biyenan. Ngayon lang niya nakita ang ganito katako ang matapang niyang biyenan. May isang babaeng dumaan sa kuweba ng dahan-dahan. Kinakausap pa ang mga ahas at nakalusot siya. Wow! Ang galing niya, sabi ni Celia, palihim na napangiti si Luz. Tama ang ginawa ng babae. Huwag maging agresibo, pero iba ang sinabi niya, napakalakas ng look niya. Ako, sa bungat pa lang, hihimatayin na. Tinitigan ni Celia si Luz. Talagang takot si Inay sa ahas, isang pakiramdam ng superioridad ang naramdaman niya. Inay, yung pugat ng maahas sa likod bahay, puntahan din po natin, tanong ni Celia. Nakislapan ang mata ni Luz. Naku, yang lumang bodega, sobrang nakakatakot doon. Hindi ako lumalapit diyan. Pero sabi niyo po, madalas kayo doon dati? Noon yun, may kasama ako. Hindi ko kaya mag-isa. Ang totoo, kabisado ni Luz ang lugar na iyon. Delikado po ba talaga doon? Tanong ni Marco. Hindi naman. Karamihan doon, hindi makamandag. Nadulas na naman si Luz. Agad niyang binawi. Ibig kong sabihin, delikado! Delikado! Lahat ng ahas, nakakatakot. Nagtaka si Celia sa reaksyon niya. May kakaiba. Sabi niya hindi makamandag. Tapos biglang binawi. Alam ni Luz na nakamali siya. Nahalata kaya ni Celia. Matapos matulog si Marco, silang dalawa na lang ang naiwan. Inay, sigurado po kayong takot kayo sa ahas? Tanong gulit ni Celia. Oo naman. Nangginjinig ako sa isipin pa lang. Todo arte si Luz. Naniwala si Celia. Ito na ang pagkakataon kong makaganti. Nang gabing iyon, makaiba ang iniisip ng dalawa. Si Luz, inaabangan kung ano ang gagawin ni Celia. Si Celia, nagpaplano kung paano gagantihan ang biyenan. Kinabukasan, iba na ang kilos ni Celia. Maaga siyang gumising, pero lumilipat ang isip niya sa pugat ng maahas. Inay, almusal na po. Mas malambing ang boses niya. Salamat. Mukhang maganda ang gising mo, sabi ni Luz. May binabala to. Maganda lang po ang panahon, sagot ni Celia. Ngayon ang araw ng paganti. Pagkaalis ni Marco, hindi na mapakali si Celia. Hapon na nang hindi na niya matis. Inay, may sasabihin po ako, sabi niya kay Luz. Ano yung? Tanong ni Luz. Punonehe pagawang. Naalala niyo po yung palabas kagabi? Yung sa kuweba ng ahas? Oh, bakit? Patay mali siyang sagot ni Luz. Naisip ko lang po. Subukan din natin ang tapang natin. Nagkunwaring nagulat si Luz. Anong pagsubo? Matanda na ako para diyan. Pero inay, ang tapang niyo po.
parmasyutika, magaling sa lahat pambobola ni Celia habang naglalata ng patibong. Kahit na, takot talaga ako sa ahas. Naknining ang mata ni Celia. Sigurado na, takot na siya. Ganito po, inay. Magpustahan tayo. Jack and Poy, ang matalo. Pupunta sa pugat na maahas. Na kunwaring namutla si Luz. Ano? Sa pugat ng mga ahas? Delikado yon. Pero sabi niyo po kahapon, hindi naman makamanda karamihan doon. Ginamit ni Celia ang sinabi ni Luz. Kahit na. Nakakatakot pa rin. Natatakot po kayong matalo? Hamon ni Celia. Nakislapan ang mamate ni Luz. Ngayon lang si hinamon ng ganito na manugang. Sino nagsabing takot ako matalo? Bihira ako matalo sa Jack and Poy. Kung ganun. Sige na po. Isa lang. Nag-isip-isip si Luz. Talaga bang kailangang pumunta dun? Opo. At isang oras mananatili dun. Isang oras. Gulat na sabi ni Luz. Ang tagal naman. Mas madali po to. Tatayo lang doon. Hindi tatawid. Palihim na natawa si Luz. Akala niya talaga takot ako. Sige, laro tayo. Okay, pero may condition. Sabi ni Luz, isang oras lang. At kapag delikado, lalabas agad. Sige po, sagot ni Celia. Iniisip na hindi man lang abutin ng 10 minuto si Luz doon. Sakto namang dumating si Marco. Nalaman niya ang pustahan at nagulat. Sa pugat ng mga ahas po, delikado yon. Hindi yan delikado. Mga ahas lang na hindi makamandak, sabi ni Celia, na hindi naman talaga alam kung gaano nakakatakot ang lugar. Ako na po ang referee, sabi ni Marco. Nakaharap na sa isa't isa sina Luz at Celia. Si Luz, inisip na bibigyan leksyon si Celia. Si Celia, iniisip na sa wakas, mapapaluhod niya ang biyenan. Handa na po? Tanong ni Marco. Jack and Poy, gunting si Luz. Bato si Celia. Panalo si nanay. Ano? Talo ako? Nakunwaring tulala si Luz. Sa luplup niya, ayon sa plano. Inay, may usapan po tayo. Isang oras sa pugat ng maahas. Tuwang-tuwang sabi ni Celia. Kailangan ko ba talagang pumunta? Malungkot na tanong ni Luz. Opo. Usapan po ay usapan. Nakahinga ng maluwak si Celia. Sa wakas, makikita ko na siyang matalo. Nagbihis si Luz ng makapal na damit para hindi ako matukla. Mas lalong naniwala si Celia na takot talaga ang biyenan niya. Umalis silang tatlo papunta sa buro. Sa isang lumang bodega na gawa sa kahoy at yero. Inay, ito na po ang sikat na pugadan na may gaahas, sabi ni Celia, puno na may pananabik. Mukhang nakatakot nga. Nanginginig na sabi ni Luz. Ang totoo, pamilyar sa kanya ang lugar. Dito siya tinuruan ng lola niya kung paano makisama sa maahas. Binuksan ni Celia ang pinto. Isang maalinsangan at mabahong amoy ang sumalubong sa kanila. Yo, ang baho, sigaw ni Luz. Sa loob, may magumagalaw na ahas sa sahig. Isang sawa ang nakapulupos sa isang sulo. Agad na nakilala ni Luz na hindi ito delikado. Ah, may ahas nga. Patuloy ni Luz sa pag-arte. Ayoko nang pumasok. Inay, usapan po. Tinulak ni Celia si Luz papasok. Napilitang pumasok si Luz. Papasok niya? Agad na isinara ni Celia ang pinto at nilagyan ng trangke. Celia, isang oras lang ha? Sigaw ni Luz mula sa loop. Opo, inay. Isang oras lang. Sagot ni Celia. Inisip na hindi man lang abutin ng kalahating oras ang biyenan niya. Nang maywan maisa, nabago ang mukha ni Luz. Nawala ang takot at napalitan ng isang kalmadong ngiti. Matagal din tayong hindi nakita. Bulong niya habang tinitingnan ang paligid. Umupo siya sa isang sulok, pinapanood ang mga ahas. Isang sawa ang lumapit pero lumayo rin nang makitang hindi siya banta. Mabait ka pala, ngiti ni Luz. Sa labas bumaba muna sina Celia at Marco para kumuha ng mainom. Nang sila ay makaalis, mas naging comfortable si Luz. Kumuha siya ng biskwit mula sa kanyang bulsa. Gutom na ako.
Nasimula na ang totoong palabas. At hindi alam ni Celia, siya ang magiging bida sa trahedyang ito. 3:15 ng hapon. Nasa lupa rin ng bodega si Luz, komportableng nakasandal sa dingding. Oras na para sa totoong palabas. Bulong niya sa sarili. Narinig niya ang mayabak ni Celia at Marco na pabalik. Inay, nandito na po kami. Sigaw ni Celia puno energi pagabang. Agad na bumalik sa pag-arte si Luz. Celia, buti bumalik kayo. Takot na ako dito. Kumusta po kayo? Marami po bang ahas? Wala to. Hindi naman pala nakakatakot. Sinadya ni Luz na magmayabang para lalong mainis si Celia. Nagtaka si Celia, bakit parang okay lang siya? May manggaahas pero hindi naman ako pinapansin. Kalmadong sagot ni Luz. Lalo nang naguluhan si Celia. Impossible. Hindi kaya na sinungaling lang siya, natakot siya. Inay, baka po nagpipilit lang kayo. Anong napipili? Madilim at maalinsangan lang talaga. Patuloy ni Luz sa paarte. Pero ang lami ng sahi, sumasakit ang likod ko. Tanda na po kasi, sagot ni Celia. Anong matanda? Matibay pa to. Ilang sandali pa. Sinimulan na ni Luz ang susunod na yugto. Ayan, may gumagalaw na ahas. Medyo nangingini niyang sabi. Okay lang po kayo, inay? Tanong ni Celia. Pero nakakakawa. Nasiyahan si Celia. Sa wakas, natatakot na siya. Ang dami pala nila. Parang mas marami pa sa nakita ko kanina. Takot na po kayo, ano? Hindi na napigilan ni Celia. Medyo? Pagamin ni Luz? 4:00 na. 45 minuto na ang nakalipas. Inay, 15 minuto na lang po. Sigaw ni Celia. Celia, mahinang tawa ni Luz. May ahas na lumalapit. Nakislapan ang mata ni Celia. Talaga po? Oh, ayan na. Gumagalaw. Sigaw ni Luz. Ginagamit ang isang sawo na nabago lang ng posisyon sa kabilang sulok. Inay, huwag po kayong kakala. Celia, parang nahilo ako. Daktak ni Luz. Nahihilo po kayo. Oh, ang bigat ng hangin dito. Nanay, si Lola po mukhang hindi na okay. Palabasin na po natin, naalalang sabi ni Marco. Hindi pwede. 10 minuto pa. Matigas na sagot ni Celia. Hindi niya palalampasin ang pagkakataong ito. Aray, biglang sigaw ni Luz. Inay, anong nangyari? Gulat na tanong ni Celia. Yung ahas, papalapit sa akin. Hawak po kayong kakala. Malapit na. Lola, sigaw ni Marco. Aray, parang natukla ako. Umalingaw-ngaw ang sigaw ni Luz. Ano? Namutla si Celia. Natuklaw ako sa binti. Umarte si Luz na nasasaktan. Isang malaking kasinungalingan. Walang ahas na lumapit sa kanya. Natuliro si Celia. Inay, ang sakit. Kumakalat. Ang kamandak, patuloy ni Luz. Nanay, si Lola, natuklaw daw po. Umiyak na si Marco. Impossible! Walang kamanda ang maahas diyan. Sigaw ni Celia. Inay, bubuksan ko na po ang pinto. Madaling kinalas ni Celia ang trangka. Huwag, baka makalabas ang mga ahas. Mahinang sabi ni Luz. Nang masandaling iyon, dumating ang makapitbahay na narinig ang sigawan. May isang tumawag sa 9111. Inay, kinakato ni Celia ang pinto. Celia, ang sakit. At biglang tumahimik. Inay, sigaw ni Celia, pero wala nang sumasagot. Lola, nataranta na ang lahat. Kailangang buksan ang pinto, sabi nga isang kapitbahay. Maya-maya, narinig na ang sirena na ambulansya. Salop, humiga si Luz na parang nawalan ng malay. Inay! Sigaw ni Celia habang binubuksan ng kapitbahay ang pinto. Ang bumunga sa kanila ay ang nakahandusay na katawan ni Luz sa sahig ng bodega. Nang bumukas ang pinto, sumigaw si Celia. Inay! Nakahandusay si Luz sa sahig, walang malay.
Nagtakbuhan ang mga ahas palayo dahil sa ingay. Sumugod si Celia papasok. Inay! Gumising po kayo! Niugyog niya ang biyenan, pero walang reaksyon. Umiyak si Marco sa labas. Takot pumasok. Niyakap ni Celia si Luz. Inay, parang awan niyo na, gumising kayo. Kasalanan ko to. Patawarin niyo po ako. Habang yakap siya, perpekto pa rin ang pay-arte ni Luz. Sa isip niya, sa wakas, nagsisisi ka na. Dumating ang nga paramedik. Saan po ang pasyente? Dito po. Natuklo po siyang ahas. Sinuri nila si Luz. Walang malay. Anong klase ng ahas po? Hindi po namin alam. Pero sabi niya, kumakalataw po ang kamandak. Isinakay nila si Luz sa stretcher. Inay, magiging okay po kayo. Umiyak na sabi ni Shirley habang hawa ang kamay ng biyenan. Sumama siya sa ambulansya. Sa loob ng ambulansya, hindi tumigil sa pagyak at pagsisisi si Celia. Sinuringang paramedic si Luz. Medyo mataas ang blood pressure niya. Dahil siguro sa takot. Mahinang ungol ni Luz. Inay, gising na po kayo. Dahan-dahang iminulat ni Luz ang mga mata at ipinikit ulit. Celia, ako po ito, inay. Patawad? Hindi ko kinaya. Hindi po, inay. Ako po ang may kasalanan. Patawarin niyo po ako. Sa isip ni Luz, tama na. Sapat na ang pagsisisi niya. Pagdating sa ospital, si Dr. Santos, isang matalik na kaibigan ni Luz, ang sumuri sa kanya. Luz, ano na namang kalokohan to? Bulong ang doktor. Binibigyan ko lang ng leksyon ang manugang ko. Sagot ni Luz. Hey nako, huwag mong masyadong takutin. Sabihin mo, na-shock ako sa kamandag pero ligtas na. Pero dapat mukhang seryoso Sige. Paglabas ng doktor, sinalubong siya ni Celia. Dok, kumusta po si inay? Mabuti na lang at naagapan. Walang panganib sa buhay niya, pero na-shock siya at mangangailangan ng panahon para gumaling. Napahagulgol si Celia sa pasasalamat at hiya. Ikinuwento niya ang tungkol sa pustahan. Huwag niyo nang ulitin yon. Delikado para sa may edad na ang ganyang pakabigla, pangaral ng doktor. Pinayagan siyang pumasok. Nakahiga si Luz sa kama. Inay, lumapit si Celia. Dahan-dahang iminulat ni Luz ang mga mata. Celia, ako po ito, inay. Patawarin niyo po ako. Hindi ko na po ulitin. Naramdaman ni Luz ang sinseridad sa kanyang mga salita. Okay na, tapos na yun. Hindi po okay. Munti na kayo mapahamak dahil sa akin. Dumating si Marco. Lola, okay na po kayo? Apo. Okay na si Lola. Inay, mula ngayon, alagaan ko na po kayo ng mabuti, pangako ni Celia. Pakalas nila. Napanghiti si Luz. Perpektong plano. Pakalipas ng 2 araw, nakalabas na si Luz sa ospital. Mula sa ospital hanggang sa bahay, inalalayan siya ni Celia. Inay, dahan-dahan lang po. Okay na ako. Sabi po ng doktor, bawal kayong mapagod. Pagdating sa bahay, si Celia na ang gumawa ng lahat. Ipinagluto niya si Luz ng paborito nitong pagkain, tinola na hindi malat. Celia, sabi ni Luz habang kumakain, iba ka na ngayon. Marami po akong natutunan, inay. Ang importante pala, yung kalusugan nyo at yung nandito kayo sa tabi ko. Napangiti si Luz. Mula nun, si Celia na ang nag-asikaso sa lahat. Ang dating mainiting manugang ay naging maalaga at mapagmahal. Maging ang makapitbahay ay napansin ang pagbabago. Isang araw, habang inaayos nila ang halaman sa beranda, nagpaturo si Celia tungkol sa mahalamang gamot. Interesado na talaga siya ngayon. Naging mas malapit sila. Hindi na dahil sa bangayan, kundi sa pagtutulungan. Maging sa panonood ng TV, inuuna na ni Celia ang gusto ni Luz. Inay, maganda po ba to? Gusto ko to. Sige po, ito na lang ang panurin natin. Naging mapayapa ang kanilang relasyon. Hindi na ito tunggalian, kundi pakbibigayan at pakunawaan. Lola, nanay, ang bait nyo na po sa isa-isa. Puna ni Marco.
Kailan ba kami naging hindi mabait? Biro ni Luz. Nang gabing iyon. Bago matulog, sinabi ni Luz, Celia, salamat. Para saan po, inay? Dahil sa iyo, naging magaan ang buhay ko. Masaya po akong napapasaya ko kayo. Sagot ni Celia. Sa kanyang kwarto, napangiti si Luz. Tagumpay! Sa wakas, nakuha ko na ang manugang na gusto ko. Sa kabilang kwarto, naisip ni Celia, kailangan kong bumawi kay inay. At sa kwarto ni Marco, isinulat niya sa kanyang diary, payapa na ang bahay namin. Masaya na sina lola at nanay. Pero minsan, nakikita kong palihim na nakangiti si lola, parang may sekreto siya. Ang insidente sa pugat ng mga ahas ang napabago sa kanilang pamilya. Habang buhay na pagsisisihan ni Celia ang araw na iyon, at habang buhay namang ipamamalaki ni Luz ang kanyang pepektong paarte. At ang sekreto, mananatiling sekreto na si Luz lang ang nakakaalam. Ang biyenan pa rin ang panalo, at mananatiling panalo.